Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtatanong kung paano nga daw ba ako naglalaban ng mga damit ko, lalo na hand wash lang ako. Hindi ako pwedeng gumamit ng washing nila, kaya mahirap siya guys, lalo kapag winter. Mabibigat yung mga damit natin pag winter and ang tagal niya matuyo sa sampayan. Kahit yung sampayan ko is rack siya, na akin lang talaga yung sampayan na yun. Iba yung sampayan ng amo ko, iba din yung sa akin. So, ang akin, madali lang sana siyang matuyo, pero hindi pa rin talaga siya matuyo. Mga 3 days bago siya matuyo kapag winter. Kaya, ano yung discarding ginagawa ko or paano ako nakakapaglaba? So, ang tanong ng iba kung ginagawa ko yun kapag gabi, hindi guys, pagod na ako sa gabi, natatapos ako magtrabaho 11:30 or 11. Hindi ko na magagawa yan. Grabe na yung pagod ko. So, ihubarin ko na lang yan, damit ko, ilagay ko. May bucket ako dito, may timba ako na sarili ko, and mayroon akong palangganan na maliit, bigay ng amo ko. So, tinatambak ko dun lahat ng labahan ko. And, inaantay ko muna dati 3 days, tsaka ako maglaba. And walang problema dati nung may pasok pa yung bata, kasi marami akong time na maglaba sa tanghali, kasi natatapos ako ng trabaho ko is 1:30, so meron pa akong 30 minutes para labahan yan. And guys, ang hirap maglaba ng damit dito sa Hong Kong, kasi ang liit lang ng CR, wala kang upuan, yung katin-katin, hindi ko lang alam kung paano i-explain ko sa inyo yan, kasi ganyan yung tawag namin sa Ilonggo, yung nakaano ka lang, yung parang nakaupo ka, na wala kang inuupuan. Hindi ko ma-explain, basta katin-katin yung tawag sa amin yan. So, ganun yung pagkakaupo ko, and mahirap siya kasi maliit lang yung shower area, and ang sakit ng hita ko kapag naglalaba ako. Struggle talaga yung paglalaba sa akin. Yung sinusukuan ko dito sa Hong Kong is yung paglalaba ng damit ko. Totoo yan. Kaya parang minsan kahit gustuhin ko, kaya napapansin nyo yung mga damit ko minsan is maiiksi or alam nyo yun, maliliit, kasi nga para madali siyang labhan, hindi nakakapagod. Kaya yun yung isang rason kung bakit yung mga damit ko is masyadong maliliit, or alam mo yun, crop top always, or ganun, maiksi, mga palda, ganyan, para madali siyang labhan, kasi struggle talaga yung paglalaba sa akin. Ito yung habang naglalaba ako, nagsasabi ako sa sarili ko, putang ina, kailan ba matatapos tong buhay na to? Ganyan ako ng ganyan, kasi nakakapagod guys, totoo lang. Walang awa yung amo ko. Hindi siya na, alam mo yung iniisip ng amo natin, yung amo dito sa Hong Kong, is yung arte lang nila, kung paano nila mapanindigan na ayaw nila na ilagay yung damit mo dyan, kasi parang iniisip nila madumi ka, ganyan. So, kanila lang. And yung amo ko is, ganun siguro talaga yung ano niya, kasi nga, yung damit niya lang lahat lalabhan, damit ng lalaki, damit ng lalaki, damit ng bata, ganun. Kaya, naintindihan ko rin, pero kasi, grabe yung pagod. Ang ginagawa ko minsan na technique kapag naglalaba ako, nung wala pa yung bata, is every 3 days, yung bata pumapasok pa sa school, every 3 days naglalaba ako. Ayan, mahirap lang. Ang mga pants ko guys, hindi yan ganun kadumihin. Brush lang yan, hindi ko na binabaliktad. Pero yung damit ko, kasi nga pawisin, yun talaga yung baliktaran ko yan, brushin. Bumili ako ng brush, meron ditong nagtitinda, kasi sanay ako na binabrush talaga yung damit ko. So bumili ako, nakita yan ng amo ko, and binabrush ko talaga yung damit ko. Para maano ba, kasi nga pawis ka, tas yung kilikili mo basa-basa yan. So, binabrush ko talaga. Priority yung kilikili talagang brushin. And then, baliktaran. Pero pag pantalon or pants ko, jogging pants is yung harap lang. And guys, technique ako minsan, sinasali ko yung mga damit ko na hindi nagkukupas kapag naglalaba ako sa washing. Halimbawa, damit ng bata yung papalabhan. Nilalagay ko yung damit ko doon na hindi nag-i-stain. Pero risky yung ganun. Dapat alam nyo na yung amo nyo is umalis talaga. Alam nyo na yung amo nyo is hindi babalik. Kasi paano pag bumalik nakita na may damit na nahalo doon sa nilabhan. Yun yung nakakatakot, kasi muntik na ako dyan. Namutla ako. 6 months pa lang ako nun dito sa Hong Kong. And then, sinali ko yung damit ko sa damit ng bata. Pagsali kong ganun, biglang dumating yung amo ko. Isakto naglilinis ako ng CR niya. Hindi niya ngayon magamit yung CR niya sa loob, kasi nandun ako naglilinis. So doon siya ngayon magsi-CR kung nasaan yung washing. And ang puta, nandun yung damit ko sa loob. Grabe guys,
yung putla ko, yung nginig ng katawan ko nung time na yun, pumasok siya doon, nagpipray ako kay God, Lord, kahit sinatapos na siyang labhan, and nakatigil na yung washing, so makikita na ngayon kung ano yung mga kulay-kulay sa loob. Sabi ko, Lord, sana hindi niya mapansin yung ibang kulay ng damit. Thankful to God kasi nung time na yun, yung damit ko is nasiksik dun sa pinakailalim, hindi napansin, hindi nakita yung kulay, and yung kulay ng mga damit ko is mga loud talaga lahat, guys, kasi nga naniniwala ako sa kasabihan nung bago pa lang ako dito na gusto nila yung mga mapula na damit, di pa nga pula yung mga damit ko, o tignan mo, pula yan. So yan yung susutin ko bukas. Ayan, kaya buti na lang kamo paglabas niya, pinapakiramdaman ko kung anong mangyayari, kung magagalit siya or ano. Buti kamo nung pagpasok ko sa washing, pasok ko sa CR, nakita ko, walang lumabas na kulay ng damit ko doon sa may bungad ng washing. Naranasan ko rin yan, na yung damit niya yung nilabhan ko, and winter nung time na yun, hinalo ko yung jacket ko na winter. Buti kamo nung pagpatay ng damit, yung pagpatay ng washing, kinuha ko yung damit ko, nilagay ko dun sa balde. Pag uwi niya, guys, nakita niya ngayon na naubos ko ng labhan yung damit niya na sobrang dami. Binuksan niya ngayon yung washing and tinignan niya dun. Sakto nung time na yun, yung jacket ko yung nasa bungad. Buti kamo kinuha ko. Hinalungkat niya yung loob ng washing. Sabi niya, puno tong washing, wag mong punuin, sabi niya ganun sa akin, kasi nga daw masisira. Nilagay mo lahat ng mga damit ko. Sabi ko, oo, buti na lang kamo, kinuha ko na yung jacket ko. Yun yung mga time na ingatan nyo maghalo-halo ng mga damit, na lalo na kapag yung amo nyo is alam nyong babalik, alam nyo yung konting oras lang sa labas, kasi nga 1 hour mahigit magsalang ng washing. Nakuha ko yung technique na yan sa kaibigan ko kasi nagreklamo ako sa kanya nung bago ako na grabe yung paghihirap ko dito sa paglalaban ng damit ko kasi nga hindi ako pinapagamit ng washing. Sabi niya sa akin, ang gawin mo kapag naglaba ka ng bedsheet or naglaba ka ng damit, ihalo mo yung damit mo. So ginagawa ko yung mga pants ko, kasi nga yung mga pants ko hindi siya kumukupa, so safe siyang ilagay sa washing kasama ng damit nila. Yun yung hinahalo ko. Pero yung mga damit ko, kasi inaano ko yan binabrush ko talagang maigi yung mga damit ko. Iniiwan ko. And medyo nainggit sa akin yung amo ko sa part na yung mga panty ko na nakasampay, nakita niya, malilinis yung mga nandun sa, ano ba tawag doon? Sakang yung tawag namin yung doon talaga sa anuhan ng ano natin. Malinis, maputi. Kasi nga, binabrush ko yan, and kapag alam ko na may dugo dyan, binababad ko yan sa sabon na mabango para hindi siya mag-stain. Yung amo kong babae is dugyot yung mga sakang ng mga panty niya. Ngayon, totoo lang, lahat yan, kahit sabihin yung ayaw kong sabihin, para may idea kayo. So, nung nakita niya na sinampay ko, tas napansin niya yung mga panty ko malinis, nagsimula nun, ang ginagawa niya, bago niya paghubad niya, nilalabhan niya na agad yung yung panty niya, yung sakang, para hindi na nga madumi, yung parang hindi na maitim. Pero marami pa din siyang mga panty, tinatapon niya na nga lang yung iba kasi sobrang itim na. Ayoko rin naman na ako yung magkuskus nun, hindi ko yung kinukuskus yung mga panty niya na na may mga maitim na mga stain ng mga dugo-dugo. Hindi ko kinukuskus yan. Naninigas yan minsan, guys, kasi ilalagay ko lang sa washing. Ano man naman yung lakas ng washing maglaba, hindi naman yan malakas, di ba? Nandidiri kasi ako na, alam mo yun, nahawakan yung pagka dinampot ko nga yan, ginagamitan ko pa ng bag para hindi ko mahawakan yung panty. So, nakita ng amo ko, so ngayon nilalabhan niya na yung panty niya. And also, technique ko is, ngayon, naglalaba ako sa gabi pagka alam kong wala na akong choice, alam mo yun, pero grabe yung pagod, guys. Naranasan ko nung New Year, totoo yan, New Year nangyari, naglaba ako, nabot ako ng 1:00. Nag-duty ako noon, tapos kinabukasan day off ko. So naglaba ako, inabot ako ng 1:00. Kasi nga, kapag nandito yung bata, wala talaga ikaw magagawa. Hindi ka makakapaglaba. Kasi nga, puro sa kanya yung atensyon mo. Puro paglilinis sa kanya, paglalaro sa kanya. Hindi mo siya pwedeng iwanan kasi nagagalit yung amo ko. Sinabihan ako na pwede mong gawin yung mga gawain mo kapag yung bata is umalis kami, ganyan. Kaya pinapabayaan ko yung mga gawain ko. Yung mga damit ko is, ayun, nakatambak. Ngayong araw, kasi wala silang pasok, 3 linggo na. Nung nakaraan na gagawan ko ng paraan paano makalaba-laba, pero ngayon hindi ko nagawan kasi nga 3 araw, 4 na araw
na hindi ako nakapaglaba. And ngayon sanang day off ko maglalaba ako. Kaso nag-hiking kami and pagod na pagod ako. Kaya hahanapan ko ng way yan bukas. Kasi kapag linggo umaalis yung mag-asawa, mupunta, nagdi-date, tapos iniiwan minsan yung bata, minsan naman dinadala. So bukas meron akong time para asikasuhin yun. Pwedeng kapag umaalis yan sila, iniiwan yung bata, naglalaba ako ng damit nila, nahahalo ko yung damit ko, mga pantalon ko. Kaya mas safe. Pantalon lang naman yung nakakarami ng mga damit ko, ng mga labahan ko. And medyas, hinahalo ko yan. Yung hindi ko lang hinahalo is yung damit ko and yung panty ko. Yung bra, hindi rin. So, ayun lang yung technique. And bumili kayo ng brush. Kasi nga, napakahirap maglaba pag walang brush.